Itzoon, ang devotional natin ngayon ay tungkol sa Tower of Babel. And the story goes na pagkatapos ng the Great Flood, ang mga tao ay nagpunta sa silangan at doon sila ay dumami at ang kanilang wika ay iisa. Doon nagkasundo-sundo sila na sila ay gagawa ng isang syudad at isang tore na aabot hanggang sa kalangitan upang sila ay hindi magkawatak-watak at upang ang kanilang pangalan ay sumikat. Bumaba ang Diyos galing sa langit at nakita ang kanilang ginagawa. At siya ay nagwika na ito ay simula pa lamang sa kanilang maaring gawin, na walang imposible sa kanilang maaring gawin dahil iisa ang kanilang wika. Kaya ang ginawa ng Diyos ay ginulo ang kanilang wika at ang tore na kanilang ginagawa ay hindi natapos. Kaya sila ay nagkawatak-watak sa lahat ng lugar ng kalupaan. At dito nagsimula ang maraming mga bansa na may sariling wika, mga kultura, at saka mga lugar. Ano ang significance nito, Igsoon? Throughout Scripture, kung titingnan ninyo ang Biblia, ang perspective ng Diyos at ang focus niya on the ethno-linguistic people. Kasi ang sinasabing bansa, nations, ang biblical meaning nito ay hindi mga political countries, kundi mga ethno-linguistic peoples. Kumbaga sa mga tribo na may sariling salita, may sariling kultura. So makikita natin that throughout Scripture, mapapansin ninyo ang perspective ng Diyos at focus niya sa ethno-linguistic people. He views the world, ang pagtingin niya sa mundo ay hindi as political countries. Ang pagtingin ng Diyos sa mundo ay in terms of ethno-linguistic peoples. Kung natatandaan ninyo doon sa Abraham, nung sinabi niya, I will bless you and you will be a blessing to the nations. Magiging blessing ka sa lahat ng mga tribo. Sa Psalms, every time God talks about the salvation of the nations, mga tribo, makikita mo na mga tribo ang ibig niya sabihin doon. Sa the book of Isaiah, ganun din. Yung concern ng Panginoon tungkol dun sa Nineveh, dun sa book of Jonah, mga tribo ito, ethno-linguistic peoples. And now, sa New Testament, ganun din. Sa Old Testament, it was the will of God. He wanted Israel to be His messenger to the ethno-linguistic peoples of the world. But we know that they have failed in their mandate. Kaya dito sa New Testament, Christians, we believers, are called to evangelize, disciple, and train by focusing on people groups within our ethnic territory. Dito sa ngayon sa New Testament, ang tinatawag nating the Age of Grace, binigay ng Panginoon yung Matthew 28:19-20, the Great Commission of Jesus to His disciples and thus to us. Binigay niya sa ating tungkulin ito is to focus on the ethno-linguistic peoples in our midst, beginning in our Jerusalem and continuing as our focus to the ends of the earth. So, tinuturoan niya tayo to approach the lost by focusing on people in the light of their ethnicity. Tribo-tribo ang ating pagtingin sa evangelization. Kaya dun sa Luke 24, sinabi ni Jesus na thus it is written,
And thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, sa tanan nga tribo, beginning at Jerusalem. You are witnesses to these things. Kaya focus sa ethnic peoples ay to begin in our Jerusalem. Now, I realize na nag-focus tayo for a while sa mga UPGs, igsuon. But we must not forget, ang command ni Lord to reach is not just the UPGs, but all nations. We are also commanded to evangelize and to church plant and to disciple the tribes within the rich nations also. So we reach the unreached, and we reach the reached. God bless you, sir.